Magandang araw! Ipapaliwanag ko ngayon ang ating gawaing pagganap o performance task. Ito ay ang Reader's Chatter. Magkakaroon kayo ng 2 araw na paghahanda para dito. Ipakikita ninyo sa klase ang nabuo ninyong gawain sa 3 araw ng pagkikita natin ngayong linggong ito. Narito ang inyong mga kagrupo. Nabibilang sa pangkat 1 ang mga mag-aaral bilang 1 hanggang 10. Kasama naman sa pangkat 2 ang mga mag-aaral bilang 11 hanggang 20. Ikatlong pangkat naman ang mga mag-aaral bilang 21 hanggang 30. At nasa ika-4 na pangkat ang mga mag-aaral bilang 31 hanggang 40 o 41. Bakit ba mainam na magkaroon tayo ng Reader's Chatter? Makatutulong ito sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Mahahasa rito ang kakayahang humarap sa maraming tao. Mapaghuhusay nito ang wastong pagbigkas ng mga salita ng may damdamin. Makapagbibigay rin ito ng mas malawak na pag-intindi sa artikulo. Sa gawain natin, tula ang artikulong gagawan natin ng Reader's Chatter. Ang Reader's Chatter ay isang paraan ng malikhaing pagbigkas. Hindi ito kailangang kabisaduhin. Babasahin lamang ninyo ang tula ng may malikhaing tinig o angkop na damdamin upang mas maintindihan ang mensahe ng akda. Maaaring palakasin, palnain, pataasin, palaitin, lapatan ng awit, o gawing masining ang tinig na aangkop sa nilalaman ng akdang binabasa. Walang props o kasuotang kailangang gamitin dito, maliban sa hawak ninyong kopya ng inyong babasahin. Wala rin kailangang idagdag na kilos o galaw ng katawan sa gawaing ito. Babasahin ko ang tulang gagawa ninyo ng Reader's Chatter para malaman ninyo ang wastong pagbigkas ng mga salita sa tulang ito. Pagkatapos ay pagdedesisyonan ninyo sa inyong pangkat kung paano malikhaing mababasa ang tulang ito upang mas maintindihan ng mga manonood o tagapakinig. Ang tunay na yaman. Ginto'y hinuhukay sa kailaliman, maging ang diamanteng kay mahal, kay kinang, upang makilala kung sino sa tanan ang nakahihigit, ang nakalalamang. Pera'y tinitipid o pinupuhunan upang mas dumami sa kinalaunan. Minsa'y dinudiyos na ng karamihan, kahit sarili pa'y mabulit sa hukay. Ngunit ano nga ba ang tunay na yaman, na anumang oras ay maaasahan? Malaking puhunan ay di kailangan upang makamit mo ang mithing tagumpay. May hihigit pa ba sa katalinuhan, pagkadalubhas at pagkapropesyonal? Sa iba'y wala nang tatalo't huhusay, sa mas matalino sa lahat ng bagay. Lusog ng katawan ang sa iba namay, siyang mas importante't siyang mas mainam. Aanhin mo nga ba ang talino't yaman kung ika'y sakitit laging nakaratay? Kung tunay na yaman ang pag-uusapan, di kaya kapwa mo ang siyang katugunan? Ang iyong pamilya at kaibigang tunay,
maituturing mong mga kayamanan. Sila'y nasa tabi kapag kailangan. Sila ang tutulong kung salat ang buhay. Sila ang sasagot kung may katanungan. Laging may dalang pag-ibig at may pagmamahal. Narito ang pamantayan ng pagmamarka ng inyong gawain. Para sa pagbigkas, magkakaroon kayo ng 4 na puntos kung sabay-sabay ninyong nabigkas ang tula ayon sa pangangailangan. 3 kung nabigkas ang tula ayon sa pangangailangan, pero hindi ito sabay-sabay na nagawa. 2 kung may ilang bahagi ng tulang hindi nabigkas ayon sa pangangailangan. At 1 kung maraming bahagi ng tula ang hindi nabigkas ayon sa pangangailangan. Para naman sa ekspresyon ng muka, magkakaroon kayo ng 4 na puntos kung angkop na angkop ang ekspresyon ng muka ayon sa tula. 3 kung bagay ang ekspresyon ng muka ayon sa tula. 2 kung may ilang bahaging hindi tugma ang ekspresyon ng muka ayon sa tula. At 1 kung maraming bahaging hindi wasto ang ekspresyon ng muka ayon sa tula. Para naman sa lakas ng boses, magkakaroon kayo ng 4 na puntos kung angkop na angkop ang paglakas at paghina ng boses sa damdamin sa tula. 3 kung naiangkop ang paglakas at paghina ng boses sa damdamin sa tula. 2 kung may ilang pagkakataong hindi bagay ang paglakas at paghina ng boses sa damdamin sa tula. At 1 kung madalas na hindi kinakitaan ng kawastuhan ang paglakas at paghina ng boses sa damdamin sa tula. Para naman sa pagtatanghal o mismong presentasyon ng inyong pangkat, magkakaroon kayo ng 4 na puntos kung makahulugan at naging kawili-wili ang pagtatanghal. 3 kung naging maayos naman ang pagtatanghal. 2 kung may ilang bahaging hindi nakakuha ng atensyon ng mga manonood o tagapakinig ang pagtatanghal. At 1 kung hindi talaga nakaeenganyong panoorin ang pagtatanghal. Narito ang sanggunian at pinagkunan ng disenyo para sa video na ito. Salamat!